guys! Welcome back to my channel. This is Kate once again at eto na yung aking binangakong budget and itinerary. Sorry guys, medyo nakalimutan ko talaga itong gawin. Buti na lang meron akong kaibigan na nagpaalala na nasa na yung budget and itinerary dahil nga maraming nag-PM sa atin na mga kakilala ko nung tayo nag-out of the country tour sa Hong Kong and Macau. At sabi ko sa kanila, nagagawan ko na lang ng budget and itinerary yung ating ginawang tour na yon para mas maintindihan nila at kung magkano ba talaga yung kailangan yung i-prefer if ever na pupunta rin kayo ng Hong Kong and Macau. Disclaimer lang guys na yung ating ginawang tour is 6 months yung preparation namin, meaning August pa lang ng 2023 is nag-book na ako ng aming flight papunta nga doon sa bansa na yon at lahat ng sasabihin ko ay based sa aking mga naging booking nung time na ako ay nagbo-book. At the same time, yung mga sasabihin ko sa inyong mga price, pwede itong magbago guys. Pwede itong mas bumaba, depende sa makukuha nyo, or mas tumaas. So, depende guys. Pwede nyo itong gawing preference para mayroon kayong idea kung magkano ba talaga yung kailangan yung ihanda prior to your flight. So, yung sasabihin ko sa inyong amount is per pax. So, ito is based sa akin, especially sa pocket money kasi hindi ko naman din alam kung magkano yung pocket money nila. So, i-divide ko na to sa apat, lahat ng sasabihin ko sa inyong mga pre-departure bookings. So, unahin natin guys sa aming airfare. So, nag-usap kasi kami na ang gawin na lang namin is a multi-country tour which is from Manila, ang entry namin is Hong Kong. And then, para hindi na kami bumalik ng Hong Kong dahil magtutour din kami sa Macau. So, ang ginawa kong booking is Macau to Manila. So, ganun yung guys yung naging booking ko. So, nung time na yon, hindi ko alam kung ang sale nun is Hong Kong or yung Macau. Nakalimutan ko na. But overall, ang aming naging airfare sa Cebu Pacific is 7,500 per pax. So, yun po ang ating ginawang way, which is, ang entry natin is Hong Kong and mag-e-exit na tayo sa Macau papunta ng Philippines. Next naman, after kong ma-confirm yung booking namin sa Cebu Pacific, kaming apat, so naghanap na ako ng hotel sa Hong Kong dahil yun yung unang pupuntahan natin. So, nag-decide kami na mag-stay sa Hong Kong ng 3 days, including yung pagpunta namin, yung arrival namin sa Hong Kong, and 3 nights. So, naghanap ako ng budgetarian dahil budgetarian kami. And nakakita ako ng medyo reasonable naman, although hindi siya ganun talagang, alam niyo yun, mga 5-star hotel, no? Hindi talaga ganun dahil sobrang mahal ng mga accommodation sa Hong Kong. So, nakahanap ako ng isang guest house. Ito yung inistayan natin. Nakita niyo na sa vlog kung ano yung itsura. Australian guest house siya sa Chungking Mansion. So, medyo na-underestimate kasi yung Chungking Mansion nowadays. So, parang nagkakaroon ng mga bad reviews about sa Chungking. So, ang Chungking Mansion guys ha, hindi isa lang ang may-ari nun. So, marami siyang mga guest houses na iba-iba yung may-ari. So, yung iba may mga bad experiences sa guest house na napuntahan nila. Pero sa amin, so far, okay naman kasi yun lang talaga yung budget namin. So, nakuha ko siya for 4 days and 3 nights. So, nakakahalaga siya ng 12,000 pesos. So, meaning, nag-divide kami, divided by 4. So, ang binayaran namin per pax sa aming stay doon is 3,000. And then, September, naghanap na ako ng accommodation namin sa Macau kasi nag-usap-usap kami na mag-stay na rin kami sa Macau instead na mag-day trip lang. So, maraming gumagawa na nag-day trip. But for us, we've decided na mag-stay na rin sa Macau dahil doon naman yung exit namin. At nag-decide kami na mag-stay sa Macau for 3 days and 2 nights. Kaya lang guys, medyo mahal yung sa Macau na pinag-stayan namin. At nakita nyo naman kung gaano kaganda din yung pinag-stayan namin sa Macau, which is yung We Live and More. So, for 2 nights guys, we paid 14,000 pesos. So, dinivide ko na siya sa apat. Kaya naman dun sa Macau nating accommodation is total nun is 3,500 per pax. October, wala kaming na-book. November, actually yan, November naghahanap na ako ng ticket namin ng Hong Kong Disneyland. Kasi, nag-decide kami nung una na doon na lang kami bibili sa mismong Disneyland ng ticket namin. Kaya lang, buti na lang nakapagbasa ako ng mga reviews na kailangan pala magpabook na rin kami ahead of time dahil minsan pala hindi ina-allow yung same day na pagbili mo and then same day entry. Kaya naman, naghanap kami ng mga booking kung saan medyo mura ng mga booking app. Pwede rin naman sa Hong Kong Disneyland app. Problema guys, ang day na pagpunta namin is Sunday, which is peak season. Ngayon kasing pagpunta namin ng February guys, medyo
super peak season siya. Bakit? Unang-una, winter season. Pangalawa is Chinese New Year. Ina-expect namin na medyo mahal talaga yung ticket namin sa Disneyland. At yung tumingin ako, nung November na yon, ang ticket namin for that day, February 25 kasi yung aming schedule na balak namin pumunta ng Disneyland, is 7,000 pesos. Kaya medyo nagdadalawang isip kami kung magbubook na kami that time. Hanggang sa, hindi ba na kami nagbook ng November and December. Ayan na, dumating na ang December. So, sinabi ko sa kanila na kailangan nating mag-book kasi baka hindi tayo makapasok at hindi tayo makapag-avail ng ticket sa mismong araw ng pagpunta namin. Kaya naman, saktong-sakto, noong December 12, guys, nag-sale ang Klook at yung day at yung time na pagpunta namin is nagkaroon siya ng discount. So, instead na 7,000 pesos yung bayaran namin, so, nung nag-book ako ng December 12, naging 5,000 pesos na lang siya. Almost 5,000 pesos. Kaya talagang ginarab na namin yung chance na yon at nag-book na rin kami ng December 12. Explain ko lang when it comes sa booking sa Hong Kong Disneyland. Ang akala namin, once na naka-confirm na yung aming booking ng Hong Kong Disneyland ticket, is okay na yon. Hindi pala, guys. So, ito ha, kung pupunta kayo ng Hong Kong Disneyland, make sure na yung ticket nyong na-avail is i-reserve nyo din sa mismong Hong Kong Disneyland app. Kasi kahit pala meron tayong ticket na, meron na tayong confirmation about sa ating Disneyland Park ticket, kung hindi nyo naman pala siya napa-reserve sa mismong Disneyland website, hindi rin kayo papapasukin, kaya masasayang lang. Buti na lang, nag-research ako, kaya noong time na dumating na sa akin yung confirmation ng 4 na ticket namin sa Hong Kong Disneyland, is pina-reserve ko na rin siya that time. Kasi parang limited lang yung pinapapasok nila pala. Kaya naman, good thing, nag-research ako at iyon yung nalaman ko. So, ayan. Okay na yung ating Hong Kong Disneyland Park ticket at yung reservation natin sa Hong Kong Disneyland. Now, January, ayan na. Binigyan ko na ng time frame yung mga kasamahan ko na, okay, magbabayad na tayo ng ganito, magbabayad na tayo ng ganyan, para pag alis namin sa mismong flight namin is yung, wala na kami masyadong iintindihan. So, January, minessage ko na yung mga kasamahan ko na kumuha na kami ng luggage kasi unang-una, yung weather, so kailangan namin ng mga extra coat dahil nga malamig yung lugar na pupuntahan namin, winter yung time na yon. So, hindi kakasya dun sa free na 7 kilos lang. So, kumuha kami ng 220 kilos, hati-hati na lang kaming 4. So, nagbayad kami ng tigwa 1,500 per pax for the luggage na papunta at pabalik. Next naman, yung travel insurance. So, sa travel insurance, ever since naman talaga na umaalis ako ng Pilipinas, kumuha ako ng travel insurance kasi for security, mahirap na wala man lang kaming, alam mo yon, insurance. Kasi syempre hindi naman namin alam kung ano mangyayari sa amin sa bansa na yon, di ba? Lalo na't mga babae kami, wala rin naman kaming kakilala. Kaya naman, talagang sinabi ko na kukuha tayo ng travel insurance for Hong Kong and Macau at kumuha kami at ang binayaran namin is 870 pesos. So, ayan. So, yung travel insurance namin is 870 pesos for Hong Kong and Macau. Sa February 23, yung aming departure. So, nagbayad kami sa NAIA ng 1,624 travel tax sa mga economy flights pagka ikaw ay adult. Ayan yung ating mga free departure flight bookings and payment. Okay, for the pocket money, syempre ito yung pocket money na dinala ko. So, hindi ko din kasi alam kung magkano yung pocket money ng mga kasamahan. Ito lang ay base sa akin. So, meron kasi akong GCash card. Nilagyan ko siya ng 3,000 pesos. At meron din akong GoTime card, which is 3,000 pesos din. So, very helpful yung dalawa na yun kasi nagamit namin talaga sila, especially sa pagbabayad namin ng mga meal namin sa Hong Kong, especially sa Macau. And then, meron din akong cash on hand na 20,000 pesos. So, yan yung aking mga pocket money. So, ang total ng pocket money ko is 26,000 pesos. Pero, guys, dun sa 20,000 pesos ko na pocket money, hindi ko naman lahat pinapalit mo rin sa Chungking Mansion. Inunti-unti ko siya. So, nagpapalit ako sa Chungking Mansion ng 7,000 pesos muna. Dahil iyon, kailangan namin para sa pagbili ng Octopus card. Tapos, di ba, nag-Nyongping Village kami. Hindi na kasi kami kumuha ng mga booking sa Klook or sa any
booking app regarding sa Yongping Village activity namin. Kasi we've decided na doon na lang din talaga bumili ng ticket sa mismong Yongping. At yun nga, nakita nyo naman, nagpunta tayo sa Yongping Village. So, kasama na yun guys, doon sa aking pocket money. And also, yung pocket money din pala na yun, doon ko din pinuha yung pambayad ko sa car. Kasi meron kaming na-rent na car na papunta from Naiya. Tapos, meron din kaming ni-rent na van para sunduin kami sa Naiya pauwi ng Bulacan. So, ito yung mga tips ko na pwedeng i-share sa inyo base sa aming mga experiences nung kami ay nag-tour sa Hong Kong and Macau. Una, syempre, mag-plan kayo ahead of time ng mga preparation nyo. Kasi kung mapapansin nyo, sabi ko nga, 6 months guys yung preparation namin for this trip. Dahil para hindi rin kami mabigla sa mga babayaran namin. So, naunti-unti namin guys yung mga kailangan namin bayaran. Kaya binigyan ko kayo ng timeline, di ba? Kung kailan kami nagbayad, magkano yung binayaran namin, at paano yung ginawa namin. Para hindi rin mismo kami mabigla na ang laki-laki pa pala ng babayaran natin. So, kaya nung mismong pag-alis namin nung Feb 23, yung 1,620 na lang talaga yung last na binayaran namin as pre-departure. Ang way pala ng pag-entry namin sa Macau is by ferry. So, ang kagandahan, nagkataon lang na ang Macau Tourism ay nag-o-offer ng free ferry ride or bus ride sa mga turista na magpupunta rin ng Macau. Kaya naman, nalibre yung ferry namin. Buti na lang hindi pa ako nag-book doon kasi ang sabi ko nga sa mga kasamahan ko, doon na lang tayo bumili ng bus ticket kung bus yung gagamitin namin papuntang Macau. Mag-login ka lang sa Macau Tourism. So, may mga format naman yon kung paano. So, nung time namin, nag-book na ako kagad ng aming ferry kasi sabi, limited slot lang daw. Kaya naman, binuko na siya kagad. So, turbo jet yung nakuha namin at libre talaga siya guys. So, okay guys, so i-total na natin lahat ng aming nagastos. So, ito yung nagastos ko. 48,990. And then, nung umuwi ako dito sa bahay, nakita ko na meron pa akong natirang almost 4,500. So, ilista natin siya. At meron pa ako natirang HKD, 20 HKD. So, kung i-convert natin sa peso yon, parang mga 140 pesos. So, i-minus na natin, 140 pesos. So, ayan guys, yung aking naging expenses sa ating Twin Country Tour. Almost 44,350. So, kung iisipin nyo, parang ang laki, no? Parang ang laki-laki ng nagastos. Siguro, pero kung tatanungin nyo kung sulit ba, for me ha, okay na din. Okay na din siya. Kasi na-enjoy naman namin. Tapos, mas malilesen pa to guys, yung kung ano yung makukuha yung accommodation or yung flight. Tapos, kung magde-day trip naman kayo ng Macau guys, syempre hindi nyo na i-consider yung 14,000 na accommodation, no? So, i-less nyo na rin yung 3,500 doon dahil nga per pax yun. Kaya yun, so, like what I said, depende pa rin sa inyo kung paano kayo mag-i-spend ng paggastos nyo doon. Dahil like what I said, kami, talaga naghahati-hati na lang din kami kung ano yung kailangan naming bilhin. Para lahat kami is makapag-try at the same time, yun nga, yung expenses, mahahati-hati. Kaya mainam kung magtutour kayo guys, magsama na lang din kayo para may kahati kayo, 'di ba? So yun. Kaya naman sana na-enjoy nyo yung ating ginawang Hong Kong and Macau trip. So I'm so excited dahil meron ulit tayong international travels. Abangan nyo yan. Kaya naman, kung na-enjoy nyo to, please give it a thumbs up. Mag-subscribe na rin kayo. And again, this is Kate. Thank you for watching. Stay safe and God bless always. See you next time. Bye!